Mas maganda pa tayo sa gabi. Welcome to the first episode of Pusong Malaya, the podcast. Napaka-interesting na topic natin for today. Ito ay ang misteryo ng gayuma. At syempre, paborito ko ito, nakausap, ay ang isa sa mga expert ng paranormal, si Sir Ed Caluwag. Yes, Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Miss CJ. So, yun. Lagi ko po sinasabi na actually ayokong tawagin expert pagdating sa paranormal. So, ang reason is, ang paranormal kasi masyado siyang malawak para ka maging expert. So, anyway, salamat po sa compliments kung sa tingin niyo sa akin expert na ako. Pero in my case, siguro hindi pa naman. I would rather be called investigator. Okay. Paranormal investigator. Yes. Sir, saan po ba nagmula yung gayuma? Ang gayuma kasi masyado na tong masyadong malalim na ang pinagmulan nito, no? Way back Egyptian time pa. Alam naman natin na pagdating kasi sa mahika, pagdating sa wisdom, Egypt yung sila yung seats of wisdom. Although nandyan yung Mesopotamia, yung gayuma, potions di ba? Usually ito, ginagawa before kapag mayroong mga tao na gustong pasunurin. Kasi during that time, parang sa modern times, para lang itong yung mga pampamanhid, yung mga ganito, mga ganyan. So, parang ganun lang yan. Kasi nung time na yon, gumagamit sila ng mga herbs, gumagamit sila ng mga potions para i-alter yung isipan ng tao. And let's say, yung type kasi na yun, hindi uso yung pampamanhid sa kapag ino-opera. Anesthesia. Oo. So, pero meron namang nung time na yon, gumagamit na sila ng mga iniinom o kaya pinapaamoy para ma-relax yung mind. So, ma-alter yung state of consciousness. So, doon nakuha yung idea nito. Yung parang na-alter kasi yung consciousness ng tao. Na-alter yung isip ng tao. So, doon nagsimula yung ganong senaryo, yung parang yung gayuma. So, although, ang gayuma kasi lagi na lang na-connect sa mga witches, sa mga mangkukulam, sa mga albularyo, sa mga ganon. Pero, mas matanda pa to eh. So, ibig sabihin po niyan, sir, maraming klase. Marami. Sa mga panahon na nagsimula akong mag-aral na tinatawag nating lihim na karunungan, iba-ibang klase na yung mga nadinig ko dun sa mga nag-aaral nito. Merong gayuma sa hangin, kung saan na ibubulong yung pangalan ng tao sa hangin. Meron naman na gayuma sa usok, kung ihahalo mo siya yung orasyon, lalagay mo sa sigarilyo, tas pag nakita mo yung taong gagayumahin mo, ibubuga mo, at pag tinamaan siya, yun daw yung epekto. Meron din naman nilalagay sa pagkain. Meron din naman na tatapikin mo lang. Tapos, yun na, may mga words pang meron pang yung kailangan makakuha ka ng pahimla ng buhok, o kaya naman, yung actually, medyo gross na yung underwear, yung mga ganon. So, marami siyang Maraming klase. So, paano po nag-umpisa yung mga iba't ibang klase ng love spells? Pinapractice po ba yun? O... Yes. Yan nga. Kasi may mga pagkakataon kasi nagsimula ang mga covens o mga practitioners. Iba-iba kasi yung problema inilalapit sa mga sa mga tinatawag nating witches o yung Wiccan practitioner, no? Kasi pag binanggit mo witches o mangkukulam, ang sama-sama agad ng dating sa tao eh. Pero sila yung mga klase ng tao na nagpa-practice ng isang karunungan na nagmula sa nature, Wicca. Yung Wicca is the way of nature. Wiccans are the practitioners.
So, ito yung mga time na kapag may lumalapit sa kanila at humihingi ng tulong, so dahil sila ay sanay doon sa proseso ng paggawa ng mga potions, doon na nagsimula yung konsepto ng love potion. Pero kung titingnan mo sa konsepto, ano ba yung nakaka-attract sa tao? Kumbaga ganito, paano ba gumawa ng simpleng love potion? Always symbolic. Okay? Love, kailangan mo ng ito yung mga tawag, may tawag dito sa ganito. Ito yung mga simple lang na hindi masyadong nangangailangan ng malalimang pag-aaral. Okay? Kung kunwari, symbol ng babae is pink, dahil symbol ng love is pink, kakailanganin mo ng pink rose. Okay. Olive oil, dahil na yung oil ay symbol ng romance. So, kailangan mo yun. Pagsasamahin mo ngayon yung dalawa na yun. Tapos, pero merong lang ina-add up na, let's say, pinch of cinnamon para for flavoring ba. So, para ka rin nagluluto. So, doon nagsimula yung konsepto ng love potion. Para ka gumagawa ng isang ingredients na magugustuhan. Tapos, dapat i-associate mo yan doon sa taong gagayumahin. Sa panahon ngayon, sir, nag-e-exist pa yung mga ganyang love spell. Ngayon kaso, iba na yung mukha niya. Ngayon kasi meron na tayong tinatawag na mga charms. Yung mga binibiling charms. And isa dito yung actually, binan ata ito recently, napanood ko sa TV. Kasi yung isang image ng Santo Niño na hubad, isa yon. And then meron pang, kasi iba-iba naman yung gayuma, no? Yung gayuma as in love potion, no? Yung gayuma para magustuhan ka ng isang tao. Pero din naman gayuma sa negosyo, gayuma sa pampaswerte sa mga sugan, yung mga ganyan. Sa pera. Sa pera, iba-iba yan eh. So, gayuma pa rin naman ang tawag doon. Nagkataon lang, iba-iba yung ina-attract mo. Kasi when we say gayuma, you're attracting. Diba? Ina-attract mo yon. Kaya lang, mas na-focus lang ang isip ng tao pag sinabing gayuma para lang sa nagugustuhan mo. Para gustuhin ka. Para magkatuluyan kayo. So, ganon. So, ngayon nag-e-exist yan at mas marami na sila ngayon. Kumbaga, yung all practices before na tinatago-tago, ngayon, naka-out na siya sa Kahit nga sa Google, makikita mo na eh. Pero totoo po ba, sir, kapag nagayuma yung isang tao, mahirap na siyang kalasin? Depende sa klase ng gayuma na ginawa o depende sa lakas nung nag-cast ng spell. Kasi may mga gayuma lang kung tawagin, pero hindi naman talaga siya ginawa ng isang practitioner. Depende sa gumawa. Minsan kasi merong kumbaga parang sa produkto, no? Parang ibenta lang, so mass produce. Pero nung sinaunang panahon, ang isang gayuma ay pinagtutuunan ng mahabang ritual. Ito yung, kaya ang effectivity nito, much better o mas solid, mas malakas talaga kaysa sa ngayon. Ngayon kasi parang, ito, gawin mo to, ilagay mo to sa ganito. Yan na, gayuma na ngayon yan. Opo. Ano po yung pinakamahirap na gayuma na yung pinakain, pinaamoy, or yung sinulat sa papel o tinapik? Pinakamahirap siguro is yung sa pakain, yung papakain mo. Kasi kailangan mong i-meet personally yung tao. What if ayaw nga sa'yo ng tao, paano kanyang lalapitan, di ba? So, paano mo siya mapapakain kung hindi nga siya attracted sa'yo, ayaw niya nga sa'yo. So, iyan yung pinakamahirap. Ang pinakamadali is yung tatapikin lang o kaya yung yung kukuha ka secretly nung gamit ng tao kasi yung nangriritualan. Pero meron pa siguro ng mga elementary, hindi isa nun siguro halos lahat yata gumawa ng ganun.
Yung susulat yung pangalan lalagay sa ilalim ng unan. Unan. O kaya litrato. Oo, yung litrato. Tatakpan, babalutin mo siya ng bond paper. Susulat mo sa bond paper yung mga gusto mong mangyari. Ito mo si bond paper ng triangular position. Tapos iharap mo yung pinaka-tip ng triangle dun sa head ng tao. Kasi lalagay mo ngayon sa ilalim ng unan mo. Tapos iisipin mo daw iisipin hanggang sa makatulog ka. Well, actually, sometimes it works. Kasi our explanation naman is that yung subconscious mo, subconscious level mo tumataas, tapos nakakapag-send ka telepathically ng message dun sa tao. So, yung tao, kahit ayaw kanyang isipin, dahil sa taas ng kanyang kagustuhan, ng manifestation niya, pumapasok ka sa isip niya. Pumapasok ka lang sa isip niya pero hindi ka niya mamahalin. Yes, somehow ganon. Kaya lang, ang nagiging kasi connotation ganito eh. Di ba yung tao, kapag lagi kang iniisip, sasabihin niya, bakit ka malaking naiisip siya ganun? Siguro in love na ako sa kanya. Baka crush ko na siya. Diba, baka crush ko na siya, baka gusto ko na siya. Kaya lagi ko na lang siya naiisip, laging siyang laman ng utak ko. So, doon na pumapasok yun. So parang, siya na yung nagbibigay sa sarili niya ng command. Kaya nangyayari, uy, nagayuma ka lang Dati ayaw mo naman yan, tas ba din, gusto mo na. Kasi hindi ko siya makalimutan, lagi ko siya naiisip. O, ginayuma ka nga. Pero somehow, ang totoo, ikaw na yung nagbigay ng sa sarili mo, ng command, naisipin mo na yung tao na yun. Sir, alam mo, I've heard stories, na parang, sabi nila, marami nagsabi pala na napakain daw. Kaya lahat binibigay, lahat sinusunod. Paano malalaman kung yung isang tao nagayuma o mahal naman talaga yung isang tao? Ay, hirap i-separate, di ba? Pero ang titingnan mo kasi yung history. Tingnan mo yung history. Ano ba yung history ng dalawang tao na yan? Dati ba yung magkasundo? Dati ba yung magkakilala talaga? Meron bang history na sila ay may possibilities na maging sila? So kung totally wala at magkalayo yung landas nila, tapos biglang all of a sudden, in a snap, bigla na lang ganun na sila ka-close, o bigla na lang ang bilis ng pangyayari na ganun, tapos bigla na lang lahat na lang ng sinasabi ng isa, kumbaga naging one-sided, hindi yung parehas sila. One side lang, kumbaga kung ang gumayuma is si babae, si lalaki, sunod lang na sunod. So, kapag ganun ang nakikita mong mga palatandaan, doon napapasok yung, yes, posible ginayuma to. Pag sinabing, bakit sunod na sunod? Kasi napakain. Yun, medyo matagal na proseso pagkakalasin mo. Pagkakalasin siya. Pero meron pa rin pong way. Yes, meron namang tinatawag na reversal magic eh. Kaya i-reverse mo yung ginawa. Pero naman ganon. Based po sa experience ni sirs, anong mga edad yung madalas na nagpapagawa, ng ganyan ba? Sa akin, ang daming nagtatanong na sir, alam niyo po ba yung ganito? Alam niyo po ba yung tungkol sa ganito? Siguro, ang mga age bracket nila nasa college days. Hindi college days, mga freshmen, mga gano'n. Siguro mga 17 pataas. Sila yung kadalasan. Kadalasan nagtatanong ng mga tipo ng mga gayuma. Oo. Para sa mga sa mga hindi sila gusto. Actually, may kwento ako tungkol sa ganyan, ito'y nangyari before. Pero akong naging client, pumunta siya sa akin kasi ang sinasabi niya, iniwanan sila nung padre de pamilya at sumama daw sa iba kasi ginayuma daw, parang ganon. So, nung tinignan ko, sabi ko, sige, subukan nating i-reverse para bumalik. So, eventually, bumalik naman talaga. Bumalik sa kanya. Kaso, mga siguro 2 weeks later, may pumunta ulit sa akin na isang tao na naman, isang babae na naman,
Nung nagulat ako, nung nilabas niya yung picture, kasi same din nung picture na inilabas nung una. Sino ko, bakit ganito? Parang kilala ko na to ah. Sabi ko, sino po kayo? Sabi niya, siya daw yung wife. So, sino yung nauna? Kung siya yung wife, sino tong nauna? Kung pala, it turns out na yung una kong natulungan, siya pala yung kabit. Kabit. At yung Original, dun yung pala yung pangalawang pumunta sa akin. paano po yung ganun situation, sir? Pwede mo siyang ibalik doon? Kaya nung nakita ko na, sabi niya, hindi, sabi ko, ma'am, meron na pong nagpunta dito eh, ganito, ito din yung picture eh. Sabi niya, hindi po, baka po yan yung babae na ano. Kasi bumalik po, nasa amin na po yung mister ko, tapos biglang umalis ulit. Sabi ko, parang pasalanan ko pa yata. So, nangyari, actually, sabi ko, sige po, tulungan ko po kayo. So, yun. So, ni-reverse ko, ginawa po ulit ng solusyon. Bumalik na. Totally bumalik na siya kanya. Pagbalik, eto na naman. Yung isa, bumalik din sa akin. Sabi niya, sir, bakit po ganon? Kala ko po ba babalik na sa akin? Sabi ko, di ba bumalik naman? Opo, pero after 2 weeks po, umalis na po eh. Bit-bit na po yung damit niya. Sabi ko, kasi bumalik na dun sa tunay na asawa. Gaano po kagwapo itong taong to, sir, at pinag-aagawan at umabot sa mga gayuma? Hindi style. Ito di ko alam kung ano rin ang nakita ng dalawa. Hindi ko rin masabi, pero ang isa lang natatandaan ko, parehas yung copy ng picture na pinadala ng isa at saka yung dala ng isa. Alam mo yung parang ID picture na 2x2 yata yun. Parehas na parehas naman. Ibig sabihin, isang studio yun, di ba? Pag nagpagawa ka nun, ilang kopya meron ka nun. Siguro binigyan niya yung isa, binigyan niya yung isa. And so, ID picture ka, maraming copy. Oo. Kaya natandaan ko talaga. And that's one event na nangyari sa akin na Unforgettable. hindi ko makalimutan talaga. Sabi ko, mula ngayon, no, hindi ko na gagawin yun. Hindi na ako tutulong na basta-basta sa ganun. Unless may proof ko sa akin na talagang yun yung mister mo. Or Kailangan po mag-present muna ng marriage contract. Picture ng kasal. kasi yung sumunod na pumunta nga, siya na yung may dalang yung isa naman, kwento lang yung dala. Naawa lang ako kasi umiiyak. Kasi may anak sila, ganito, ganyan. Siyempre, tapos ang kasama po niya, kaibigan ko. So sabi ko, totoo naman, kasi kasama niya, nagpatulong po sila sa kaibigan ko eh. Kapag under ka po ba sa spell ng gayuma, mararamdaman mo ba kung halimbawa ginayuma ka ng isang tao? Hindi eh. Yung mismo walang mararamdaman. Or parang, bakit ko ba ginagawa to? Wala pong ganun. Walang ganun. As long as you're under spell. So parang yan. Kumbaga, yung command, yung remote, nasa kanya lang. Ganon. Medyo mabigat. Pag ikaw yun. Anyway. Oo. Ang hirap pala pag ikaw yung ginayuma, hindi mo malalaman kung ginayuma ka na o hindi. Kaya nga, kapag na-reverse naman, biglang parang ilastap na gano'n. Parang magbabago ka bigla eh. Bakit nandito ako? Bakit ganito yung sitwasyon ko? Bakit So, dumadami na yung tanong mo. Okay. So, sa tagal po ng experience niyo po sa ganito, gaano katagal nila inaaral yung pinakamalakas na gayuman? Siguro, kumbaga sa college parang masteral yan eh. Kumbaga, specialized lang na aral. More or parang doon na sila nag-focus. Matagal yan. Hindi siya makukuha ng isang. Kasi ito yung klase ng ginagawa na kailangan mo ng proof. Diba? Kung it's trial and error. Parang nahahanap ka ng spell, gagawa ka ng potion, tatry, pag hindi nag-work, uulitin, tatry. Parang ganon. Kaya medyo matagal ang proseso. Para sa inyo, sir, advisable po ba siyang gamitin? Hindi siguro. Never din akong nag-try ng ganon kasi parang alam mo yung mas maganda pa rin yung natural. Yung nagustuhan ka kasi may nakita sa'yo. Hindi yung nagustuhan ka dahil gumamit ka ng kapangyarihan.
So, although available yan, pero hindi siya para sa akin, parang hindi maganda na magsimula yung relasyon ng one-sided lang. Kasi once na ginayuma mo yung tao, one-sided lang yun, ikaw lang yung may gusto. Gano'n po ba tagal yung effectivity po ng isang spell? Meron lifetime, meron namang lilipas din. Kaya lang, para nangyayari ganito based sa mga nakilala ko, na lalaman din niya na ginayuma lang siya. Pero nandun na sa sitwasyon, may anak na sila. Nagkaanak pa, nagsasama na. At sa tingin niya naman, sabihin niya naman, okay naman yung buhay niya. So, kwento na lang yung dumating sa akin, dati naman ayaw ko dun Pero nalaman ko, ginayuma lang pala ako dun So, bakit hindi ka bumitaw? Hindi, okay na ako kasi mabait naman siya. Hindi naman niya ako sinasaktan. Pinoprovide naman niya yung maayos yung pamilya ko. So, ganun. Eventually, sa dulo, gusto na rin niya yung tao. Natural na. After na lumipas yung gayuma. Pero meron po kayong naging mga clients na nalaman nila na ginayuma and then eventually natutunan nilang mahalin? Yes. Meron talaga. Maraming ganun. Marami. Yun nga yung sinasabi nila na okay lang kasi di naman naging magulo yung buhay ko. Naging okay naman ako. Parang meron pa nga nagsasabi sa akin na mukhang mas okay pa to kaysa ko ang nakatuloy ko yung ganun. Yung boyfriend niya during that time. Siguro mas okay pa ako. Mas okay pa ako dito Kasi pag pinakibalataan niya yung buhay nung naging ex niya, lumalabas, mas maganda pa yung buhay niya. Ganon. So, maraming ganon. Maraming na-admit ng ganon na mas nagustuhan sila later after kahit matapos na yung gayuma. How about po yung mga nagsisisi naman na umabot sa point na gusto na nilang magpagayuma na kalimutan na lang yung tao? Meron po kayong experience na gano'n? Yung parang gusto nilang bumitaw, parang gano'n na yung i-erase na lang totally yung memory. Merong nagtatanong ng gano'n, pero kasi yun yung mga bagay na hindi yata kaya ng magic yun Kasi once na ni-reverse mo yan, once na tinanggal mo, maapektuhan yung isip ng tao. Kasi hindi lang yun ang may erase. Marami. Mas marami. Kasi yung time element nakasama. Ano ba nangyari sa'yo during this time? Kunwari, from 2022 to 2023. So, yun yung time. May gusto mo ma-erase. Hindi lang yung specific na tao ang mabubura. Madadamay. Nadamay din nga. Kasi dun gumanaw yung buhay mo that time So, may mga madadamay pa din. Sir, ano po yung advantages at disadvantages po ng mga love spells? Okay, una dun muna tayo sa disadvantages, Ang disadvantages nito kasi you're going against the will of the person. So parang tinatanggalan mo ng free will yung tao, tinatanggalan mo ng karapatan using secret knowledge or magic. Dahil parang pinipild in mo ng isang bagay yung tao na yung nawala naman talaga doon. So ikaw yung nag-i-impose, you're acting God. Parang gano'n. Hindi yun yung negative pero yung positive side is yung meron time kasi na nagiging effective ito kapag nagiging maganda naman yung relasyon, yung kinalamasan. Kumbaga, the end does not justify the means gano'n Pero meron pa rin nagsasabi kasi na buti na lang ginayuma ako nito kasi mas mukhang napaganda yung buhay ko sa kanya. Siguro, may mga tao na sobrang pagmamahala kaya nagawa yon. Pero naman yung iba kasi, kung ginawa ito out of gusto lang patunayan na kunwari, matara yung babae, tas babait ka rin sa akin, makukuha rin kita. So parang out of revenge, pag yun ay ginawa mo out of revenge, masama yung epekto. Pero kung ginawa ito mostly out of love, at hindi mo naman talaga pinabayaan yung tao, mukhang good karma naman ito. Pero
eventually lahat naman may katapat na karma. So, ang negative lang para sa akin is you're acting like God, na ikaw naglalagay ng yung tinatanggal mo yung free will ng tao. Sir, ano banggit mo kanina na kapag ginayuma ka ng isang tao, hindi mo siya mararamdaman? What if nagpakasal yung dalawang tao yun and then nalaman niya na ginayuma pala siya? Maaari ba niya, pwede ba niyang hiwalayan yung asawa niya? Yung paghiwalay is pwede mangyari yun, pero kapag papasok natin sa batas, wala kasing rules o kung kahit applicable na ngayon yung divorce sa Pilipinas unless under dun sa mga grounds for divortion. Kung nakalagay ba dun sa isa sa grounds says, pwede mong hiwalayan, pwede ka makapag-divorce dahil ikaw ay ginayuma. Kapag under dun, pwede. Pero technically, kung sa batas natin dadaanin, mukhang hindi applicable. Hindi mo siya magagamit na grounds o dahilan. Kasi pwedeng sabihin sa'yo na, dahilan mo lang yan. Kasi nga, gusto mo lang humiwalay. Baka ikaw ang meron ng ibang kinakasama. So, pwedeng babaliktad pa yung sitwasyon sa'yo. Although, kahit nagsasabi ka ng totoo, hindi eyes of the law, hindi pa rin siya applicable gamitin. Pero unless kung naniniwala ang batas natin sa ganitong mga gawain sa mga gayuma, at inilagay nila na grounds for divorce ang pagkakagayuma, pwede natin gamitin yon. Pwede tayong humiwalay. Siyempre dahil nga ganun, kailangan niya nang tanggapin. Yes. Kumbaga, kung out of will ng isang tao na yung mga ginagawa niya, na kasama niya yung asawa niya, halimbawa, o yung jowa niya, tama ba natanggapin natin na reason yun sa lipunan? Sa lipunan, di natin masasabi kasi natanggap ba sa lipunan ng gayuma? Kasi always, meron tayong tinatawag na mainstream religion. At dito sa ating mainstream religion, quote and quote, hindi nila tinatanggap anything that has something to do with magic. So, hindi pa rin talaga acceptable sa lipunan. At hindi rin natin pwedeng sabihin na ma-advise sa mga tao. So, hindi talaga siya pwedeng matanggap Kasi kaya natin natago ito. Kaya ito ay naging lihim lang. Lihim na lang. Ano po yung ma-advise niya po sa mga gustong gawin ang gayuma, lalong-lalo na po sa mga kabataan po natin ngayon? Right. Una-una, dahil laganap na po even social media, yung tinatawag nating pag-attract, yung law of attraction, itong mga manifestation. And marami na rin na akong nakikita, napapanood na nag-a-advertise ng ganito. Para sa akin po, hindi pa rin hindi pa rin siya pwedeng gawin o gamitin unless sa mabuti. Pero kasi sa tingin ko po, mas mabuti pa rin na pumasok tayo dun sa normal way, yung pakita mo yung intention mo, yung totoong intention mo, na kapag nagustuhan ka ng taong gusto mo, and then mas maganda yung magiging samahan ninyo kaysa naman nagawi ka doon sa sitwasyon, nagagamit ka pa ng mga ganitong kapangyarihan. So in my case, kung ako po yung hihingi ng payo, hindi ko po i-advise sa lalo-lalo na sa mga kabataan na mag-aaral ng mga ganitong practices kasi meron po tayong tinatawag na law of karma. Yes, saliliwanag sa law of karma. Yes. Yun yung pinakamamigat na dadating kapag gumawa ka ng isang bagay na against the will of others. Babalikan ka nito. Matindi yung balik. Yes. Nagkataon. Matindi. Mas mabigat po yung babalik sa'yo kaysa dun sa ipupukol mo. Kung ano ang itinanim, siya ang aanin. Yes. Ganon. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. Thank you po sa lahat. I-promote nyo na po, sir, ang inyong... Ayun. So, lahat po, bisitahin niyo po yung aking YouTube channel at dito, meron kayong mga mapupulot na tungkol sa mundong ginagalawa ng isang enkaluan. So, kung ano man yun, hanapin nyo na lang po at puntahan nyo yung channel ko. At siyempre yung page ko po, kung meron kayong mga katanungan, visit my page and Kaluwag po.
sa Facebook page ko. So, again, maraming salamat po. God bless. Guys, ang gayuma ay dati ginawa bilang isang gamot. Pero dahil sa kagustuhan natin na mahalin tayo ng mga taong ayaw sa atin, kaya nagkaroon ng mga iba't ibang klase ng love spells. Huwag nating pilitin kapag ayaw sa atin, kung hindi laan sa atin, mas magandang mahalin ang tugon sa panalangin. Again, this is your author CJ na nagpapaalalang lagi kang sapat at lagi kang mahalaga, kamahal-mahal ka hanggang sa muli. How nice is the sun today? We don't need permission to play. Let's go, let's just get away.